Hi guys! So ayan, may gusto akong i-share sa inyo about dun sa kung paano ako nakapag-apply abroad ng nasa bahay lang. So ganito kasi yun guys. Lately may nagtanong sa akin about kung ano daw po yung agency ko, kung saan ako nag-apply, kung ano daw yung mga requirements and qualifications. So yun, sinabi ko nga sa kanya nasa Manila yung agency ko. So yun, ang sabi niya, malayo daw siya. So wala daw bang agency na malapit-lapit. So yun, shinare ko na yung ginawa ko nung, nung panahon na ako nag-a-apply. Kaya ngayon nandito na ako sa Japan. So yun, gusto kong i-share guys kung paano yung pag-apply ko ng nasa bahay lang ako. So yun, kasi before, gusto ko talaga mag-abroad guys. Kaya nag-apply ako. Hindi siya Japan, Taiwan yung gusto kong puntahan. Kasi nga po, marami yung kakilala na sa Taiwan na. So, nag-try ako mag-apply. Pumunta ako Maynila, nag-walk-in ako doon. So, yun nga, kasi sa Taiwan, kalimitan may height limit. Kaya, yun, si girl, hindi ko mapasa. Sobrang tangkad daw kasi. Hindi, kasi sa Taiwan, guys, kalimitan ng inaano nilang height is 5 flat or 5'2", ganun, 5'1". Ako, guys, flat lang, walang 5. So, yun na nga guys. So, sayang yung pamasahe ko kasi pagdating ko doon, hindi ako tinatanggap. So, yun nga, nung nasa bahay na ako, sabi ko, what if, mag-apply ako ng dito na lang para hindi sayang yung pamasahe ko in case, kung in case na hindi man ako matanggap dahil sa height ko. So, yun nga, nag-try ako maghanap sa Google, guys. Naghanap ako ng paano mag-apply abroad ng kahit online lang. So, yun, sinagot naman ako ng Google. May binigay siyang website, guys. So, yun na nga, yung binigay niya sa akin na website is, tiningnan ko kung okay ba yun, kung tama ba yun. Legit naman siya, guys. So, doon ako nag-apply. Pinasok ko yun. Tapos, yun nga po yun yung, ang pangalan ng website nun is workabroad.ph. Dati, parang yun, workabroad.ph. Pero ngayon parang workabroad.ph na lang siya. So, ayan, ipapakita ko po yung website na yun, guys. So, yun, malaking tulong talaga siya, guys, kasi that time, wala nga akong pamasahe. So, ang ginawa ko, doon ako nag-apply. So, nung nag-login ako doon, so, that time, wala pa po akong, doon, wala pa akong account. So, kailangan ko pang mag-sign up. Yun nga lang po talaga guys, tiyagaan sa pag-sign up, tiyagaan sa pag-antay, tiyagaan sa yung paghahanap ng trabaho. So, nung nakapag-sign up na ako, nag-login ako, so inaral ko siya guys. Inaral ko kung paano ako makapag-apply hindi ko na kailangan pumunta ng Maynila. Kasi doon guys, nakalagay na lahat ng mga legit na agency. So, ang ginawa ko guys, nilagay ko lahat ng ko doon, information, tapos kung anong gusto kong trabaho. Tapos yung account ko doon guys, may message, may notification siya doon guys kung sakaling may yung gusto mong company na trabaho na applyan is magno-notify sa'yo na yung agency na yun is hiring sila. So that time guys, lahat ng nag-notify sa akin pumapasok. Ina-applyan ko siya. Apply lahat. Di ko alam, pati construction, na-applyan ko na. So, yun guys, in-applyan ko lang siya. And then, dalawa yung sa akin guys, nag-response. Yun nga lang, yung una is Qatar. So, hindi ko bet yung Qatar kasi medyo wala pa akong idea about dyan. And then, yung pangalawa is Japan. Kaya, ginrab ko na. Kasi nga, Japan, sagot sa kahirapan, di ba po? Tapos, yun guys, nung nag-chat sa akin yung agency, sabi ng agency is, malalaman mo guys kung yun talaga yung galing sa POEA na website. Kasi ang chat nila is, nakuha daw nila yung information mo sa work abroad. So yun, inilagay nila na mag-report ka sa agency for screening kasi kapag pumasa ka sa screening, pag may dumating na employer, so kasama ka sa i-interviewin. So yun guys, unang-unang talagang ni-reply ko dun guys, no, may height limit ba? Syempre, mas may sigurado kasi mamaya pagdating ko dun, hindi na naman ako pumasa, di ba? So yun nga, sabi nila wala daw height limit. Kaya ayun, gumura na ako. Kaya ayun guys, yun ay kwento ko lang no, kung paano ako nag-apply ng abroad, paano ako nakarating dito sa Japan. Ang in-applyan ko ay workabroad.ph. So yun guys, medyo nga lang talaga siya guys, medyo mabusisi kasi ang dami niyang information na kailangang fill upan dati. Kasi nag-fill up pa ako ng form doon. Pupunta pa ako sa internet shop kasi loading yung cellphone ko. Tapos yung picture ko naman doon guys, sa internet shop ko lang din dinownload kasi hindi pa naman ata pwede sa cellphone dati o hindi lang ako marunong.
So yun, ginagawa ko guys, pupunta ko ng internet shop. Yun, gumagastos ako ng magkano ba yung per hour doon. Para lang mag-check doon. Hindi siya ganun kadali guys. Hindi siya 100% na makakahanap ka. But may chance, di ba? Kung wala ka na magagastusin, lalong-lalo na ngayon na okay naman yung mga cellphone natin, di ba? Yung lagi na nating hawak cellphone natin. Why not? I-try natin, di ba? At least hindi ka gumastos. Yun lang, na-share ko lang na may chance ka na makahanap ng agency doon. Sila yung mismo mag-ano sa'yo, contact kapag in-applyan mo doon sa website na yon. So, yun lamang guys, na i-share ko lang. Maraming salamat. Sana nagustuhan nyo. Kung may katanungan kayo, just comment below. Bye-bye.